kaya't nais po naming iparating sa inyo ang nais ng Diyos na mangyari sa tao. Kung ano po yun, basahin po natin mula sa Biblia ang unang Timoteo 2:3 hanggang 4 na ganito po ang nakasulat. Mabuti ito at kalugod-lugod sa paningin ng ating tagapagligtas. Ang Diyos na gustong maligtas ang lahat ng uri ng tao at magkaroon sila ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Sa Biblia po, sa talatang binasa ko sa inyo, ang Panginoong Diyos pala ang may nais na ang lahat po ng uri ng tao ay magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Pero paano po magkakamit ng kaligtasan pagdating ng paghuhukom ang tao? Nakasulat din po sa Biblia, ang Diyos ang may kalooban, magkaroon ng tao ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Hindi ka pala basta maliligtas kung hindi mo matatanggap, mauunawaan, yung tumpak na katotohanan. At hindi po lahat makapagtuturo pala. Dapat ang makarating sa tao, yun pong tumpak na katotohanan para ang tao po ay maligtas. Kaya sa pamamagitan po ng katotohanan ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ngayon po ay mag-aaral po tayo. Ang ating pong pag-aaralan ay ukol po sa isang panawagan. Ang panawagan po ay karaniwang ginagamit kapag merong isang mahalagang mensahe na dapat pong makarating sa mga tao, sa kinauukulan. At karaniwan po, yung panawagan o sabihin pa nating babala, advisory, warning, ay karaniwan pong ginagawa pagka meron pong napipintong isang kalamidad o kaya may darating na malaking kapahamakan. May mga tao po na napapahamak sapagkat marahil hindi po nakarating sa kanila yung panawagan. At kung nakarating man, kulang. Hindi po kumpleto yung impormasyon. Ngunit ang lalong masaklap, meron pong mga tao nakarating sa kanila yung panawagan, lamang nagkibit-balikat. Hindi po alintana, hindi binigyan ng pagpapahalaga. Kaya nang dumating po yung kalamidad o kapahamakan, napahamak po sila. Pagka ganon, wala po silang ibang maaring sisihin, kundi ang kanilang sarili. Ngayon po, mga mahal po naming televiewers at listeners, mga kaibigan at mga kababayan, ang pag-aaralan po natin ay panawagan, hindi po ng tao. Ito po ay panawagan ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Sino ang kanyang tinatawagan? Ano yung kanyang panawagan? Bakit mahalaga yun na malaman ng lahat ng tao? Pakinggan po ninyo, Biblia po ang sasagot sa ating mga katanungan, hindi po kuro-kuro, hindi po opinyon, hindi po sariling interpretasyon, hindi po palapalagay. Yun pong nakalagay o nakasulat po sa Biblia na katotohanan. Dito po sa awit 49, ang mga talata po ay 1 hanggang 2. Dinggin ninyo ito, ninyong lahat na mga bayan. Pakinggan ninyo, ninyong lahat na nananahan sa daigdig, ng mababa at gayon din ng mataas, ng mayaman at ng dukha na magkakasama. Ang binasa ko po, panawagan mismo ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ano ang kanyang panawagan? Ang sabi po, dinggin ninyo, ninyong lahat na mga bayan. Sinong mga bayan? Aling mga bayan? Pakinggan ninyo, ang sabi po, ninyong lahat na nananahan sa daigdig. Kaya ito pong panawagang ito ng Diyos ay global in scope. Pangbuong daigdig po. Pero sino sa buong daigdig ang tinatawagan ng Panginoon Diyos? Ang meron pong panawagan ng Panginoon Diyos. Ang sabi po, ng mababa, gayon din ng mataas, ng mayaman at ng dukha
na magkakasama. Lahat po ng uri ng tao. Kay mababa, kay malaki, kay hindi kilala, kay kinikilala, at kahit mahirap, kahit po mayaman, wala pong exempted. Lahat anya ng tao sa buong daigdig. Kaya ito pong panawagang ito, pang buong daigdig. Gaano po kahalaga itong panawagang ito ng Diyos? At bakit po siya nananawagan sa lahat ng tao sa buong daigdig? Mahalaga ba yon? Dapat po ba nating malaman? Pakinggan po nyo. Biblia po ang sasagot. Sa Isaias 24, ang talata po ay 1 at 3. Masdan ninyo, ang daigdig ay wawasakin ng Panginoon. Mawawasak ang daigdig at wala nang pakikinabangin dito. Mangyayari ito sapagkat sinabi ng Panginoon. Mahalaga po ba ang panawagang ito ng Diyos? Napakahalaga po. Bakit? Ang sabi ng Diyos, masdan ninyo, ang daigdig ay wawasakin ng Panginoon. At pagka ginawa ng Diyos ang pagwasak sa daigdig, paano yung mga pinagkaabalahang gawin ng tao? Paano po yung mga bagay na na-achieve ng tao? Gaano mang mga kadakilang achievements yon? Ang sabi ng Panginoon Diyos, mawawasak ang daigdig at wala nang pakikinabangin dito. Ano man yung nagawa ng tao, ano man ang naipon niyang kayamanan, ano man ang narating niyang taas ng uri ng karunungan, at gaano man naging kadakila ang tao, pag winasak po ng Panginoong Diyos ang daigdig na ito, ang Diyos ang may sabi, wala nang pakikinabangin dito. Pero bakit dapat po natin itong maunawaan at lubos na sampalatayanan? Sapagkat ang sabi ng talata, mangyayari ito sapagkat sinabi ng Panginoon. Pagkatao lang, baka pwede pa tayong magduda. Ang tao, minsan kapos ang kakayanan. Limitado ang magagawa. Pero ang Diyos, na makapangyarihan sa lahat, siya po ang lumalang ng daigdig. Kayang-kaya niyang wasakin ang daigdig na kanyang nilikha. Nasa Biblia po yan. Kaya, napakahalaga po ng panawagang ito ng ating Panginoon Diyos. Maring itanong po ng ilan, kailan magaganap yan? At paano gagawin ng Diyos na ang daigdig na ito ay kanyang wasakin? Biblia uli po ang tutugon sa atin pong mga katanungan. Dito po sa pahayag naman ni Apostol Pedro sa Kapitulo 3, mga talatang 7 at 10 ng ikalawang sulat po niya. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kailan po magaganap yung babala at panawagan ng Panginoon Diyos na ang daigdig na ito ay kanyang wawasakin? Ang sabi ni Apostol Pedro, itinataan niya sa araw ng paghuhukom. Sa araw po na itinakda ng Diyos, nahuhukuman niya ang daigdig na ito. Kasama po na malilipol ang lahat ng taong masama. Kailan po yung paghuhukom na binabanggit po ng mga apostol? Ang sabi po ni Apostol Pedro, darating anya ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Sino po yung Panginoong tinutukoy doon? Ang ating Panginoong Jesucristo na itinakda ng Diyos na siyang maghuhukom sa kanyang ikalawang pagparito. Paano po gagawin ng Diyos yung pagwasak sa daigdig? Sinagot din po. Ang sabi po, ang mga bagay na nasa langit, matpupugnaw sa matinding init,
at ang lupa, ang daigdig, at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga mahal po naming taga-subaybay, nakikinig at nanonood sa palatuntunang ito. Napakalaking trahedya, napakatinding kalamidad ang magaganap. Sunog po ng pangbuong daigdig. Hindi isang bahay, hindi isang baryo, hindi isang bansa, buong daigdig. Nakasulat po sa Biblia, tutupukin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng apoy, kasamang malilipol ang mga taong masasama. Kaya pala, nananawagan ng Diyos. Bago dumating yun, nananawagan na siya. Sapagkat isang napakalaki at nakapangingilabot na sunog ang magaganap sa araw po ng paghuhukom. Walang ligtas na dako, wala kang maaaring puntahan para ikaw ay makatakas. Masusunog ang buong mundo. Ano po ang ginawa ng Panginoong Diyos? Ibinigay niyang halimbawa para patunayan po na magaganap ang itinakda niya na araw po ng paghuhukom. Balikan po natin ang ikalawang sulat ni Apostol Pedro. Dito naman po sa Kapitulo 2, mga talatang 5 hanggang 7. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Datapwat, iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang 7 pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodom at Gomora na pinapaging abo ng maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama. At iniligtas ang matwid na si Lot na lubhang nahahapis sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. Ano po itong binasa ko sa inyo mula po sa Biblia? Ito po'y nangyari sa panahon po ni Noe at sa panahon po ni Lot. Panahon ng patriarka o panahon ng mga magulang, batay po sa pagtuturo ng Biblia. Ano po ang nangyari sa panahon ni Noe? Dahil sa kasamaan po ng tao sa mundo, nilipol ng Diyos ang tao at lahat ng may buhay dito sa lupa sa pamamagitan po ng tubig, ng bahang gunaw, universal deluge. At gaano po ang napahamak? Isipin po nyo, isang buong mundong tao na noon. Pero ang naligtas lang po, 8. Si Noe, at ang sabi po ng talata, yung 7 kasama pa niya. Sino yun? Asawa niya, 3 anak niya, 3 mga manugang niya. Kaya dito po ay mapapansin po natin, ang kaligtasan, wala po yan sa dami. Wala din po yan sa kakauntian. Hindi pwedeng sabihin, mas marami kami. Kami totoo. Mayurya kami. Kaya kami ang ligtas. Sa panahong pong yun, ni Noe, ang naligtas po, 8 katao. Ang buong mundong tao, maliban doon sa 8, napahamak. Pero bago po dumating yung malaking kapahamakan, yung bahang gunaw, nagbigay po ba, nagbabala ang Diyos? Meron po ba siyang panawagan? Opo. Gaya ng binasa natin, kinasangkapan ng Diyos si Noe para ipangaral yung katwiran. At ang totoo, hindi lang po siya nanawagan at nagbigay ng babala, itinuro pa niya ang paraan para ang tao po ay maligtas sa bahang gunaw. Kaya lang po, ano nangyari? Pag binasa po niyo sa Biblia, pinagtawanan lang po si Noe. Hindi po pinaniwalaan. At ang totoo, inakala na siya ay nasisiraan pa ng bait. Pero tinanggap man nila o hindi, totoo po yung panawagan ng Diyos sa pamamagitan ni Noe. Kaya nang dumating ang takdang panahon na nais na ng Diyos ilapat ang kanyang parusa, dumating ang bahang gunaw, ang naligtas lang po yung nakinig sa panawagan. Yung sumunod sa babala, yung pumasok sa daog na ipinagawa ng Diyos, yung hindi po nakinig, napahamak. Hindi lang yan, binanggit pa po sa talata, yung panahon naman ni Lot. Ano po nangyari? Yung malaking syudad, 2 malaking syudad, Sodom at Gomora, nilipol ng Diyos sa pamamagitan po ng apoy at asupre. Ilan lang po ang naligtas? Isang pamilya lang po.
pamilya ni Lot. At ang totoo, yung asawa pa ni Lot, hindi pa naligtas sapagkat nasa daanan ng kaligtasan, sumuway pa sa bilin ng Diyos sa pamamagitan ng mga isinugo na wag lilingon sa likod. Paglingon sa likod, siguro nandun ang puso niya, nandun yung aking mga pakinabang. Paglingon, naging haliging asin. Pero nagbigay din ba ng babala at panawagan ng Diyos bago sunugin ang Sodom at Gomora? Opo, nagsugo ang Panginoong Diyos. Pero inakala lang po ng iba na nagbibiro yung nagbigay po ng babala. Sa makatwid, yung mga pangyayaring yon sa panahon po ni Noe at ni Lot, ang sabi po ni Apostol Pedro, ibinigay na halimbawa para tayo po ay maakit, makumbinsi, maniwala, totoo, yung panawagan ng Diyos, meron siyang itinakdang araw, huhukuman ng mundong ito at wawasakin ng daigdig, malilipol ang lahat ng taong masasama. Ngayon, maaaring sabihin ng ilan, matagal ko nang naririnig yan. Sinabi na yan ng lolo ko. Pero hanggang ngayon, wala pa. Ba't nga po ba hindi pa nagaganap yung panawagan at ibinabala ng Panginoon Diyos na araw ng paghuhukom? Ang makakasagot po, Biblia rin. Tandaan po natin, sa Biblia nakasulat, ang mga katotohanan na salita ng Diyos na dapat po nating malaman para tayo maligtas. Balikan natin uli ang ikalawang Pedro. 3:7 po, binasa ko na kanina, pero ngayon po, itutuloy po natin sa talatang 9. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayunding salita, ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.